Okay, so hi guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets M Vlog. Kamusta kayo? Grabe, ang daming mga issue-issue, ano? Simula ng Alpotera, tapos napunta dito sa mga double agent, tapos ito ngayon, binalita, nag-post po yung kamag-anak ni Tatay Digong or kanyang apo na ibibenta na ang bahay ni Tatay Digong dito sa Davao City. So may double agent daw di umano na nagagalit, no? Bring home, PRRD daw tayo, tapos wala nang mauuwian si Tatay Digong. Hindi naman siguro. Marami naman siguro yung bahay. May dahilan naman siguro kung bakit ibenta itong bahay ni Tatay Digong. Mamaya i-explain ko sa inyo. Dito muna tayo sa post ni Lance Duterte, apo ata niya ito. Ang sabi niya sa kanyang caption, "Di po ito fake news. Totoong pinagbibili na ang house and lot ni Lolo Diggs. Masakit man pero kailangan tanggapin." Yun po ang sabi niya. Then, may post siya ulit sa kanyang wall. Ang sabi niya, "My tears will haunt you forever. Bongbong Marcos, tandaan mo ito. Kahit hanggang sa kahuli-huli ang lahi mo, di ko patatawarin." O diba? So, sa ginawa nila ni Tatay Digong, pinapakidnap nila. So, hintayin lang natin ang karma dahil naniniwala po ako na ang gaba ay hindi dili magsaba. Diba? So, ito po yung comments at emosyon, no? Emotional po si Hanelet, no? Ito po yung reason kung bakit niya ibenta itong bahay ni Tatay Digong. Bahay nila ni Tatay Digong dito sa Davao. Sabi, "Masakit sa dibdib ko every time na I go inside. Ako na lang ang pumapasok dyan. May 4 na katulong pero walang amo. We abandoned it after what happened. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install a CCTV even inside the bedroom. It pains me every time I go inside. I am the only one who goes inside there now. There are 4 house helpers but no master. We abandoned it after what happened. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install CCTV even inside the bedroom." Diba? So, yun po ang dahilan kung bakit niya ibenta ito. No? Tsaka, syempre, nalulungkot din siya. Siya lang mag-isa pumapasok doon, wala na si Tatay Digong. O ano pa bang silbi ng bahay na iyan? Wala si Tatay Digong doon sa loob. O diba? So, marami po talaga ang nalulungkot sa mga pangyayaring ito. May nag-comment nga, sabi, "Mas maganda na raw ibenta kaysa naman mataniman pa ng ebidensya ni Diwata." Tama yan. Ibenta na lang. And alam nyo guys, no, may nakita akong post dito sa Facebook na nag-suggest pala itong si VP Sara, no, kung anong dapat gawin dito sa bahay ni Tatay Digong dahil nga po wala nang nakatira dito, puro katulong na lang. Sabi po niya, "Open PRRD's home to public." So ito po yung sinabi niya, pakinggan po natin. Ito po. Wait lang. Nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin na patuloy na nagmamahal at sumusuporta at nagdarasal para sa pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, nagsuggest na ako kay Hanelet kasi bahay nila yan. Sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao para nakikita nila kung saan ba kumain si Pangulong Duterte, saan siya natulog, ganon. Sabi ko, para ma-share namin yung buhay ni Pangulong Duterte. So yun. Nagpapasalamat ako at sinabi ko na buksan na sa mga tao para nakikita nila, pwede silang pumunta doon, pumasok doon, dito siya natulog, dito yung CR niya, dito siya kumain, para dahil wala na siya dito sa atin, makita man lang ng mga tao the way he lived his life dito sa Davao City. Hindi pa siya, busy pa kasi siya sa dami-dami na medyo na-disconnect. Diba? Tama naman, diba? Yun po yung suggestion ni VP Sara at marami namang nag-agree.
Kaya lang po, ito nga po no kahapon ay pumutok nga itong balita na itong bahay ay itutuloy ni Hanilet na ibenta ito. Kaya marami po talaga na shock at nalungkot sa pangyayaring ito. At nakakatawa lang po no dahil yun nga po no ang gulo no, maraming nakikisakay no, yung iba nagagalit kay Hanilet bakit daw ibenta, di ba? Hayaan nyo na lang si Hanilet dahil bahay naman po nila yan ni Tatay Digong no? Pero about sa suggestion ni BP Sara ay okay naman, mas maganda nga kung gagawin niya yun. Pero kung ibebenta talaga ni Hanilet ito, ay wala naman tayong magagawa dyan. No? Siya pa rin ang masusunod. Dahil bahay naman po nilang dalawa ni Tatay Digong yan. Yung iba kasi nagpo-post kaagad at nagagalit kay Hanilet. Bakit daw ibenta yung bahay? Di ba? At yun po. Yun po, no? At yun nga, no, ay nalilito lang ako kasi ang daming mga issue ngayon about sa mga double agent. Ewan ko lang kung totoo yan, yung mga double agent na yan. Basta, ang sa akin lang ay about kay Maharlika ay yung mga pasabog niya ay naniniwala naman po ako dahil subok naman, di ba? Yung mga pasabog niya ay nagiging totoo naman. Kaya, mali natin, baka itong mga double agent na hinuhubaran niya ng maskara ay totoo rin. Kaya, kung kayo, disagree kayo kay Maharlika, pwede naman hindi na lang kayo manood. Basta ako, manunood pa rin ako sa kanya, sinusubaybayan ko siya, para malaman natin kung gaano nga katotoo. Diba? Aminin natin yung mga nagagalit kay Maharlika ngayon. Aminin natin, isa rin kayo sa natutuwa sa kanya noong pinasabog niya ang pulburon video ni, alam niyo na, ni Ngagva. O, diba? Isa rin kayo, diba? Alam ko yan. Ngayon na pumutok na yung mga issue na Alpotera, kampi-kampihan kasi yan no? Kampi-kampihan. Kaya ngayon ay para sa kanila ay si Maharlika ay nagiging fake news na at nagiging bastos na. Dahil nga po may kinakampihan sila doon sa Alpotera na iyon. No? Team Alpotera, no? May kinakampihan sila sa Team Alpotera. Kaya ang paningin nila kay Maharlika ngayon ay bastos na at fake news. Pero uulitin ko, isa sila sa tuwang-tuwa sa mga pasabog ni Maharlika patungkol kay Liza Tanas at Ngagva. O diba? Kaya basta ako, hanggang ngayon ay hinihintay ko pa rin yung mga pasabog po niya. Ang dami po no, may nilantad nga po siyang resibo no. Na yung mga resibo na yung mga double agent ay nanghihingi pala sila ng donation, tumatanggap sila ng mga donation para pantulong po sa Office of the Vice President. Kung maalala nyo po, itong si BP Sara ay hindi po siya tumatanggap ng mga donation na ganyan, lalo na pera. No? Puntahan nyo po yung wall ni Maharlika, may pinost po siya doong mga resibo. Malalaman nyo po kung sino yung tumatanggap ng cash mula sa mga supporters ni PRRD, o di ba? So, yun lang po at sarili ko naman tong opinion no? Basta sa akin si Maharlika, subaybayan ko pa rin siya kasi gusto kong malaman talaga no na kung gaano nga ba katotoo itong Alpotera na ito, di ba? So, yun lang po muna guys and salamat po sa panonood.